Hello, good morning. Meron po ako isang i-feature sa mga tungkol sa tutorial ng isang culinary tutorial. Sa pagkakataong ito ay aking i-emphasize yung mga tulad ng cross utilization. Ang cross utilization po ay isang bahagi ng mga food and management na ginagawa sa isang kitchen or ang isang chef sa paggagawa nila ng isang menu na sa isang bawa sa isang item, sa bawa ang kamatis. Ang kamatis po ngayon ay napakamahal. Kaya 200 pesos po per kilo ang kamatis ngayon. Kaya kung gagawa po tayo ng isang menu o isang recipe na ating gagawin po natin ang kamatis as a sauce, a tomato. Ito po yung isang continuation doon sa sinasabi kong cross-utilization. Yung paggamit ng kamatis as a main course or as a sauce na tomato sauce. Ngayon po, sa cross-utilization na tinatawag, ito po ay isang paraan o para ang ating mga kamatis ay magamit pa natin sa ibang paraan, sa ibang menu. Kailangan magamit natin ng 2 or 3 menu ang ating gagawin sa kamatis. Tulad po ng isang kamatis, magagawa po natin ito isang garnishing sa ating food presentation. At ito ay maaari natin gamitin uli sa ating ibang mga food para sa paggamit sa isang stew o sa isang apritada na tinatawag. Ngayon po, ang food management ay kailangan po natin para hindi tayo magkameron ng intense o marami ang stock sa ating chiller o sa vegetable room. Kaya maaari natin gamitin ito ng iba-ibang mga paraan para makagawa tayo ng isang menu o 2 menu o 3 menu as a cross-utilization. Yan po ang ating mga pinapaliwanag ko ngayon tungkol sa ating paggamit ng 2 o 3 mga menu para sa isang kamatis na tinatawag nating cross-utilization. Isa po itong management para tayo ay magkameron ng magandang output sa ating paggagawa ng menu at hindi tayo nagkakameron ng spoilage sa ating stock. Yung pong tinatawag natin par stock, yan po ating mga stock na nakalagay po sa ating chiller para gamitin natin sa pang-araw-araw nating pagluluto ng ating mga menu. Yun nga po, yung kamatis ay isa sa mga paraan para magkameron tayo ng management for cross-utilization. At ang isa po pong paraan para sa ating mga menu management ay ang par stock. Ang par stock po ay ang ating stock. Ito po ang par stock na tinatawag ay ang mga ating mga meat items, chicken, fish. Ito po ay ating ginagamit sa ating paggawa ng mga menu para sa ating mga pang-araw-araw na gawain sa kusina. Ang par stock po ay ito po ay isa sa mga frozen items na ating stock para sa ating mga gagawing menu sa ating pang-araw-araw na gawain sa kusina. At kung tayo man po ay mayroong special, kailangan meron po tayong enough stock para sa ating par stock. Ang par stock po, ayan po ang magbibigay sa atin na kapag meron tayo ng mga special menu, ay meron po tayong magagamit. At kailangan kompleto po ang mga ingredients nito para sa ating mga special menu na ginagawa natin. Ito po ay kalimitang ginagawa sa hotel. Kasi sa hotel po, mayroong mga pang-araw-araw na par stock na tinatawag at ginagawa nilang special menu. PIPO. Ang PIPO po ay tinatawag na first in, first out. Ito po ay ang proseso ng ating mga pag-stocking. Ang pag-stock po natin kapag nakapag-receive po tayo ng ating mga stock provision or ang mga supplies na galing sa ating mga supplier. Ang PIPO po, kinakailangan, napaka-importante po natin ito sa paglalagay ng ating mga stock ng first in, first out. Yun po tinatawag natin yung unang dating, yun ang unang gagamitin. Yung pong huli, yung pong panghuli natin gagamitin. At napaka-importante po ng ating stocking na tinatawag. Ito po ay ang kailangan na aware po tayo sa ating mga expiry date. Kung kinakailangan, checkin po natin ang expiry date at pag nag-receive po tayo ng ating stock provision o ang ating mga supply, dapat ang mangyayari dyan
ay 3 to 6 months po ang ating mga validity ng ating mga expiry date. Kung meron man po tayong na-receive na expiry date na 1 month, ay kailangan po ay i-report po ito sa supplier para magkameron ng replacement. Napaka-importante po ng proper stocking or first in, first out process na ating ginagawa sa ating mga stock sa hotel, sa barko o sa anumang mga dapat nating pinaglalagyan ng ating mga stock. Kailangan po ang ating mga stock po ay halimbawa sa dry store, kaya kailangan po nasa room temperature. Ang room temperature po ay below 10 centigrade ang ating degrees ng ating mga stock room or ating kailangan nasa mga magandang lugar, ventilated po ito at kailangan nasa room temperature po ang ating mga dry store. Ang ating mga stock na dry goods sa ating stock room. Yan po ang tinatawag na first in, first out procedure o isa rin sa mga menu management na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na gawain sa kusina. As a chef, kailangan lagi po nakamonitor at kailangan po laging chinecheck ang ating mga expiry date sa ating dry store na ating pinaggagawaan ng ating mga menu at kailangan araw-araw natin checkin at magkakameron po tayo ng periodic checking o periodic examination para sa ating mga dry store stock. Yan lang po.